Salamat po sa araw na ito. Kayo po kayo po may taas at nabigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa aming tatalakayin ngayon. At sana po lahat ay maipaliwanag ng maayos. At sana po lahat ay may mapulot na aral po dito sa ating teaching. Manalangin ko po sa pangalan ng Jesus. Amen. Good morning ulit. Ang title po ng aking teaching ngayon ay yung 4 na katanungan po ni Jesus bago tayo pumasok sa kalangitan. Okay po. Sabi nga sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, but after is the judgment. Isang araw na po tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon. At yun po ay tinatawag ng Judgment Day. At wala pong nakakaalam kung sino, kailan po ito. Kahit si Jesus po, kahit mga disciples niya, hindi po alam. At ang nakakaalam lang po ay ang ating Diyos Ama. Okay? At sa ibang reliyon po, ina-assume nila na pagkatapos na mamatay ang tao, ay pwede pa nilang daanin sa dasal para mapunta sila sa langit. But actually, ito nga po nakalagay na po dito, na after death, judgment na po. Wala nang pagkakataon pa na may magawa pa tayo na para sila ay mapunta sa langit. Kaya mali po yung paniwala na kaya pa natin daanin sa dasal para may panalangin pa natin na sila na mapunta sa langit. Amen. Kaya nga po, habang tayo ay nabubuhay, gawin natin ang ating magagawa para tayo ay makasiguro sa ating kaligtasan. Okay po? Ngayon, unang katanungan po na ating ay yung judgment ko nga pala ay dalawang klase. Ano po? Bakit naging dalawang klase? Yung una po ay yung white throne judgment. Ano po? Na tinatawag. Yung po ay doon para sa mga hindi tumanggap kay Jesus. Kaya sila hindi tumanggap kay Jesus, nireject nila si Jesus at ayaw po nilang maniwala sa Kanya. Kaya ang nangyari, kahit anong gawa nila, kahit anong sikapin nilang paggagawa ang gawin nila, dahil hindi po sila naniwala kay Jesus na siya lang ang daan para matungo tayo sa langit. Hindi po sila napatawad ng kanilang mga kasalanan kasi hindi nga sila naniniwala kay Jesus. Kaya wala. Hindi sila nasulat po dun sa aklat ng kaligtasan o aklat ng buhay. At sila po ay tinapon siyempre sa dagat-dagatang apoy. At tayo po, sa awa ng Diyos, ay hindi po tayo doon. Dito po tayo sa pangalawang judgment, which is yung judgment seat of Jesus Christ. Dito po yung pumapasok yung mga mananampalataya. Ano po? At sa awa ng Diyos, dahil tayo po ay mga ligtas, hindi na po tayo nadadaan ng ganitong judgment. Ano po? Dadaan po tayo sa judgment, pero sa ano na lang tayo, sa rewards. Ano po? Okay. Unang katanungan po pala ay ang tanong po dito, did you truly know me? Yung unang katanungan, totoo bang kilala mo siya kilala ba natin siya ng lubusan, si Jesus? Dito sa ating mga kapatiran, maaaring kilala natin siya ng lubusan, no? Pero sa iba, malabo, no? Hindi mo sila nagbabasa ng Bible, hindi man sila nag-a-attend ng church. Wala silang paraan para makilala nilang lubusan si Jesus. Kaya, sa unang tanong pa lang, mahirap na silang makasagot ng maayos.
Ha? Kaya, ano pang ano nila, maaasahan kung ganun, no? Pero, siyempre, tatanong sila ni Jesus, kung kilala niyo po ako ng lubusan. Baka doon na sa tanong na yun, mangangatog na sila. Aba, kilala kita. Pangalan mo, Jesus. Ganun lang. Kaya nga, di ba saan ba yung ano yun? Dito sa Matthew 7:23, anong sinabi niya doon? Sa Matthew 7:23, maraming nagsasabi na, Lord, Lord, Lord. Ha? Pero ang sabi niya, I never knew you. Hindi kita kilala. Pero ginagamit mo lang yung aking pangalan, Lord, Lord, Lord. Pero di naman talaga kilala. Kasi marami pong ganun tao. Ha? Maraming lumalabas na, praise the Lord, 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 kung ano-ano. Akala ko talagang religious. Pero hindi yung pala, ginagamit lang po sa labi. Lumalabas lang sa buhanga. Pero actually sa loob, wala po pala yun. Pakitang tao lang. Ano po? Meron kang nakikilalang gano'n? Ha? Di ba sa Bible, sinabi dito ni Jesus, yung mga Pharisees, sabi niya, they are like whitewashed tomb, but death inside, death within. Ang gagandang tignan, mga kabaong, no? Puputi, lilinis. Pero pag binuksan mo sa loob pala, mga patay, mga bulok. Ganun daw yung mga Pharisees. Kasi sila, nandun sa labas, nagdadasal, nagpapakita kung ano-ano. Kaya, pero pagka wala na, sila na lang, sulo na lang. Iba na ang nasa utak, kalukuhan na. Huwag sana po tayong ganun. Ayun namang yung halimbawa, kilala nga natin yung isang tao, no? Kilala natin siya. Tapos kilala natin ang pagkatao niya sa tao po ito, no? Tapos pumunta tayo sa kanyang bahay, kumatok tayo. Pagbukas niya, kilala nga natin siya. Pagbukas niya, hindi naman tayo kilala. Ano sasabihin niya? Oh, hindi kita kilala, bakit ka pupunta dito? Siyempre hindi po tayo patutuloyin. Ganon din po yung pagkakilala natin kay Jesus. Kung hindi natin siya kilala, ganon po ang mangyayari. Napakasama, napakasakit, hindi po ba? Pag sinabi sa atin, I never knew you. Pero kung akala natin, okay na yung pagkakilala natin sa Kanya. Ang dapat po, kilala natin siya at siya ay kilala rin niya tayo. Hindi yung one way lang. Marami tayong ganon kakilala, di ba? Kilala natin yung mga artista, kilala natin yung ibang mga politiko. Pero pag nilapitan natin, kilala ba tayo nun? Hindi. Kaya, dapat two-way po yun. Kilala natin siya, kilala rin niya tayo. Okay po? Ayun ang unang katanungan. Did you truly know me? Ayan. Ay, pangalawa naman po, ay yung what did you do with what I gave you? Ano daw kung ginawa niya natin sa mga binigay niya sa atin? Ano po ba yung mga sa Matthew 25? Sa Matthew 25, ganito po ang nasabi doon. Matthew 25, yun. Yung ano po ito, yung tatlong servants, binigyan niya ng mga talents. Yung isa, ay binigyan niya po ng 5 talents. Yung isa, binigyan niya ng 2 talents. Ay yung isa, binigyan ng 1 talent. Kaya nung iniwan niya, at pagbalik niya, ay yun, tinawag niya yung mga servants niya. Ano po? So, iba-iba yung nangyari. Ito po yung nangyari doon. Yung 5, naging 10. Yung 2, naging 4. Yung isa pa rin. Sabi niya, sabi ni Lord, sabi ng Master, mabuting ano kayo, servants, yung mga nag-multiply, dumami. Hindi sa, yung 5, naging 10. Okay.
Ibig sabihin nagtrabaho, pinagtrabahuan niya, o kaya nag-increase, ano po, yung talents. Tapos yung dalawa, naging apat. Okay, good servant pa rin siya. Kasi nag-increase din. Pero yung isa, ay pinakon sa lupa. Ano klase to? Hindi man lang siya nagtrabaho, hindi mo niya naisip na kaya siya iniwanan ng talent na gano'n. Binigyan siya ng talent na ganyan. At dapat ano niya man lang, padamihin, ano? Ano yun? Ba't nilibig niya? Anong klaseng ano yun? Kasi dahil sa takot siguro, dahil sa galit, yung ano siya, tamad, no? Ayaw kumilos. Samantala yung iba, masipag, gumagawa ng paraan. Ha? Ayun. Kaya anong sabi niya dito sa mabubuting alagad, no? Mga servants na mabubuti. Sabi niya, yung kayong mga mabubuting servants, ay ibibigyan ko kayo ng reward, no? Kayo ay gagawin kong mga rulers sa ibang lugar, no? Pero mo, yung mga nagsikap, binigyan ka agad ng tungkulin, magandang tungkulin. Naging ruler po sila. No? Siyempre, hindi naman maganda yung napunta tayo sa langit, tapos wala tayong tungkulin, no? Para lang tayong ano lang yun. Ano bang gagawin natin doon? Nakaupo lang tayo, praise the Lord lang, praise the Lord, you know? Napakaganda yung pag napunta tayo doon, may tungkulin tayo, hindi yung ano-ano lang tayo doon, praise the Lord, praise the Lord. Hindi, may tungkulin tayo. Gaya kung ginagawa natin dito, pagpatuloy natin ang pag-serve natin sa ating Panginoon. Yung isa, wala, hindi niya pinakinabangan yung talent niya. Ha? Binawan niya sa lupa. Kaya pagdating, isa pa rin. Ay, sus, nagalit yung Panginoon niya, yung master, sabi. Ay, ano ba ito? Ano ba? Maano ka? Yung tamad ka. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganun? Ay, ginawa, kinuha pa tuloy yung natira sa kanya. Iisa na nga lang, kinuha pa at binigay doon sa masipag. Kaya yun po ang ano natin. Ayaw ng Panginoon yung gano'n na binigyan na ng talent. Ano ba yung mga talent na yun? Maraming talents nang binigay sa atin. Yung iba, lalo na, ang iba marami, katalinuhan, no? Artistic na lang, meron, mga skills. Marami sa music, sa painting, madami tayo. Halos lahat tayo meron. Baka akala nyo, wala. Yun yung sinasabi ng Panginoon, no? Na kailangan i-cultivate nyo yung talent nyo. Gaya sa inyo, ayan. Buti, nag-ano kayo music. Kaya kumakanta kayo, naging gitara kayo. Talent na yun. Yung, magandang kalusugan nyo, katawan nyo, mag-serve tayo. Yung kamay natin. Pwede na ganyan. Buhay natin. Serve na natin yan sa Panginoon yun. Hindi yung, akala nyo, pera lang, bibigay natin sa hindi. Pag-service lang tayo, ano na yan, natutuwa ng Panginoon yun. Sa Kanya, magandang ano na yun. Hindi yung kailangan pera lahat. Hindi. Mag-serve lang, pati kamay natin. Ano na yun? Act of service na. At mabuting gawain. Gaya ng pagmamahal sa iba. No? Yung pagmamahal pala, mamaya pa yun. Dito sa ano tayo. Yung sa pagsalita, no? Gaya ng ginagawa ko nito, kahit wala naman akong ability, pero pinagtatry ko kayo na masatisfy ko kayo, maka-express ng aking gustong sabihin. Kahit na kulang ako sa talent, alam ko naman yun. Siyempre, practice ka tayo. No? Kaya ginagawa natin paraan para ano natin, ma-improve, no? Yan. Kaya, walang dapat sabi ninyo, ano ginagawa nyo sa mga binigay ko sa inyo? Yan. Kaya, ano natin, no? Kaya i-cultivate natin yun, i-improve para makinabangan ni Lord yun. Lalo na kung gagawin natin para sa Kanya, improvement ng gospel niya. Okay? Ngayon, ay pangatlo naman na tanong ay ano daw yung pagmamahal, ay yung
witness daw ng true discipleship. Na paano na malalaman kung ikaw ba ay ano? Yung pangalawa ay what did you do with your life? Thank you. Okay, yung pangatlo ay what did you do with your love? Or did you love? How did you love your other people? No. How did you love other people? Kaya ba ay how did you love other people? Dito sa John 13:34-35, nagbigay si Jesus ng New Commandments, no? Ano yung New Commandments niya? I give unto you that you love one another. Yung maliban dun sa 10 Commandments, binago ni Christ yun, na dalawa na lang binigay niya dun, di ba? At kanang isa, kasi yung New Commandment is magmahalan kayo. No? Mahalin mo yung sarili, mahalin mo yung ibang mga kapatiran mo, lalo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. No? Love you one another. Gaya daw ng pagmamahal niya. No? Napakahirap gawin to. Dahil si Jesus, kahit nakaawa niya, minamahal niya. Kaya niyo ba yun? Ha? May mga kaaway ba kayo? Lahat naman siguro sa atin ay kaaway, no? Kaya lang, ang sabi ni Jesus, kahit kaaway nyo, mahalin nyo yun. No? Kita mo? Nahirap ang ano niya, no? Ang pagmamahal niya talaga, mahirap pantayan to. Hindi lang ang love na sinasabi niya dito ay hindi emotional, no? Ang pagmamahal niya ay sacrificial, no? Hindi yung kamukha ng naiisip ng iba na pagmamahal yung nagliligawan, di ba? Tapos mahal, hindi ganun. Pero kasama na din yun. Pero mostly, ang sinasabi na rin sa pagmamahal ay sacrificial. Gaya po ng ginawa niya sa cross, no? Kaya ba natin yun? Pero siguro kaya natin, pero pipilitin natin, no? Kaso mahirap siguro, mahirap pantayan. Mahirap. Wala pa sakripisyo siguro na ganyan sa atin, no? Sabi mo siya ay Panginoon na, bumaba dito sa langit, nagpakamatay lang dahil sa pagmamahal niya sa atin. Napakahirap. Sa bagay, mga magulang talaga, mahal naman yung kanilang anak. Sa sobrang magmamahal nila, lalaban nila ng patayan. Dahil lang sa anak, di ba? Yung mga kapitbahay, mga bata, pag nag-aaway-aaway, nai-involve pati magulang. Maya-maya, nandiyan na yung magulang, nag-aaway na. Bakit? Mga anak ko, yun nito. Dahil lang doon sa mga bata. Kaya si Jesus, sobra na yung pagmamahal niya. Kung tayo ay minamahal natin yung anak niya natin, siya ganun din. Mahal na mahal niya rin si Jesus. Kaya, nako, pag hindi tayo naniwala sa kanyang anak, ay wala na. Wala tayong kaligtasan. At hindi natin gugustuhin yun. Ngayon, sabi nito sa John 4:20, kung tayo daw ay nagsasabi na mahal natin ang Diyos, pero hindi natin minamahal ang ating kapatid, tayo daw ay sinungaling. No? Amen. Nahirap naman po ito, no? Pero talaga tayo, hindi ako tatanggi na mayroon akong gano'n, no? Mayroon akong mga kapatid na medyo may tampo ako, no? Tapos sabihin ko, mahal ko ang Panginoon. Mahirap pala yun, sinungaling daw. Dahil bakit? Kasi minamahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Paano pa oo. Tapos itong kapatid mo, hindi mo minamahal, nakikita mo na. Kaya parang napaka-imposible para sa kanya yun, no? Kaya sabi niya, kung ikaw daw ay nagsasabi na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo minamahal yung kapatid mo na nakikita mo, ikaw ay daw ay sinungaling. Napakahirap din po, no? Kaya, iba talaga ang pagmamahal ng Panginoon, no? Kaya, iba talaga ang ano niya. Sa pagmamahal lang, mahirap pantayan yung kanyang pagmamahal. Meron pa nga ditong sinasabi na yung sa totoo.
At tatanungin para tayo, kung kayo ba ay minahal yung kapatid niyo tulad ng pagmamahal ko? O, siyempre, kung di mo siya kilala, sabihin mo kaagad, oo, minahal ko yung kapatid. Pero sobra pa lang ang pagmamahal niya. Hindi basta ordinary, no? Hindi ordinary yung pagmamahal niya. Hindi katulad ng iba na basta sinasabi lang, sa bunganga lang sinasabi. Sa kanya hindi. Pero mo itong ginawa niya. Minahal niya, yung, di ba, pinako siya sa cross, yung mga taong kumahamak sa kanya, umatay sa kanya, sinabi niya ba sa kanyang ama, di ba? Forgive them for they don't know what they are doing. Minahal niya pa rin yun. Hindi raw alam ng mga tao yun ang kanyang ginagawa. Kaya minamahal niya pa rin. Kaya ba natin yun? Siyempre, pag tinanong natin, minahal niyo ba sila? Gaya ng pagmamahal ko sa inyo? Ako ba? Parang nagsabi ka, upo. Pero pakasabihin sa atin, sinungaling ka. Hindi mo ba? Pero nung hinahama ka na, mahalin mo pa. So, pero yun talaga ang utos niya. Ito daw ang pagmamahal daw. Ito daw ay yung ebidensya or na tayo ay disciples niya. Kaya kung hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa, hindi tayo pwedeng tawagin na disciples niya. Kaya sa pagiging pagmamahal natin sa kapwa, doon daw makikita ang tunay na disciples niya. Kaya kayo ba, ginagawa niyo ba yan sa mga kapwa? Minamahal niyo ba sila? Isa lang sumasagot. Di ba alam, pero alam ko naman minamahal yung isa't isa. No? Pero hindi nga yung emotional, no? Sacrificial. Ano ba yung sacrificial? Pakita mo na dinamahal mo sa kapatid mo, sa brothers, sisters mo, dinamahal mo sila, kahit gagastos ka pa. Hindi yung service lang, libre. O magbibigay ka lang. Di ba? Siyempre, hindi mo isipin na yung may mawawala sa'yo. Kahit may mawawala sa'yo, dahil mahal mo siya, bibigyan mo pa rin siya. Hindi yung masyado tayong di ba? Maisip tayo masyado. Pagting mawawala lang. Ay, ngayon na. Hindi mawawala sa akin. Kung wala, okay lang. Hindi ganun. Si Jesus, pero buhay niya, nawala. Dahil lang sa pagmamahal sa atin. Binigay niya ang buhay niya. Kaya ba natin yun? Sana, kayahin natin. Ito, sabi nga sa Corinthians 13:2, ito yung sa ano to sa tawag dito, charity. Charity, love you. And so, I have the gift of prophecy. And that can move mountains, but I have no love. I am nothing. Pero lahat na sa pananampalataya niya, malaki pananampalataya. Lahat na ng karunungan nasa kanya na. Pero wala siyang pagmamahal, wala pa rin. Totoo yun. Mga taong mapagmahal sa ibang bagay, pero hindi niya wala siyang pagmamahal na spiritually. Wala. Bagsak din. Kaya kung tayo ay nagmamahal, dapat ipakita natin na tayo nga ay may pagmamahal katulad ng kay Kristo. At ikaapat naman po ay yung kung ano daw ginawa natin sa Kanya. What did you do with me? Ito sa John 3:16, 18, for God so loved the world. Alam na natin ito, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay, siyempre, ano ba pinigay mo anong ginawa natin sa kanyang anak? Ano? May nagawa ba tayo? Yun ang ginagawa natin tuwing Sabado, at least
nag-ano tayo, soul winning, di ba? Oh, napakalaking bagay pala yun. Isa yun sa natutuwa ng Panginoon sa atin nun. At tayo ay maano tayo ng rewards dun. Hindi man tayo binibigyan ng pera, binibigyan tayo ng rewards ng Panginoon. Napakalaking bagay. Hindi natin, sabi nga niya, di ba? Mag-impact tayo ng kayamanan sa langit, huwag dito sa lupa. Dahil dito, nanakawin pa at aamagin. Samantalang doon sa langit, wala. Safe na safe yun. Pagdating natin doon, buong buo yun. Rewards natin doon. Ay, ibang tao, akala nila, nakakapera ka. Kita mo kahapon, sinisita kami doon. May permit pa yan? O, baka akala, kumikita tayo doon sa pagka-sir winning. Sinisita kami ni Christian. Pero may permit pa kayo dyan? Sa akin ni Christian. Bakit po? Sabi ko siya kakakuha ng permit. Diyan. Ano po ba yan? Ay, opisina daw nung anong yun. Sa circle, opisina daw yun. Sabi ko, bakit? Kasi iniisip nga pala ng mga yan na kumikita tayo. Hindi mo namin pinaliwanag na kita namin dito, wala dito sa lupa, nasa langit. Kaya kung napunta kami sa opisina, di ba, pinilit kami doon, ay ganun ang paliwanag namin. Ay, ba't kayo nyo namukuha ng permit? Wala naman kumikita dito eh. Bakit nyo kami namukuha ng permit? Kung ikita kami, baka magkuha pa kami ng permit. Kasi, siyempre, porsyento doon sa inyo. Kaso wala eh, nasa langit na nga eh. Nakakontrata na kay Jesus yun. Kung anong kita namin, nandun yun. Nakasulat yun. Okay. Kaya, huwag po tayong matatakot no, sa mga ganun-ganun. Ako kasi tayo lang sa Marikina, nakasakay pa sa ano eh. sa yung mobile, sabi niya, "Hoy, guys, ano ba yan?" Nilapitan ko agad kasi malayo eh. Sabi, sir, ito lang po, bakit pinakita ko yung Bible? Ano yan? Ay, Bible po. Inisirang ko yung mga bata para buhay. Ha? Maganda yun, no? Sabi ko agad. Para bumait. Ano ka na? Salamat, sir. Umalis na kagad yung ano. Yung guarda, yung police. Dahil sabi niya, maganda pala ginagawa dito. Bakit may nagreklamo? Tignan daw kung anong ginagawa namin doon. Sabi ko, sinisiran lang yung kabataan para bumait po. Ayun, yung mga experience na gano'n. Pero sa Luneta no, may nagsita kami, hindi ko naisip yun na gano'n na ano. Pakita yung ginagawa. Parang natakot din ako nun eh. Pero ngayon, hindi na ako natatakot eh. Dahil sabi nga ni Panginoon, huwag kayong matakot. Nandiyan ako sa likod nyo, hindi ko kayo mababayaan. Napakaganda, di ba? Ano mang tungkol lalo na ginagawa natin para sa Kanya, hindi tayo mababayaan. Bakit ka mababayaan? Para sa Kanya nga ito eh. Pinopromote niya ang gospel na. Mabuting kaligtasan, mabuting balita. Good news. Tapos pababayaan tayo. Imposible yun. Si Jesus, sabi niya pa nga dito, in the point of death, kahit sa kamatayan nito, be faithful. Pag namatay tayo, He will give us the crown of life. Pupuhayin tayo ulit. Kaya lang hindi sa lupa yun, sa langit na. Pero napakaganda yun. Kasi lahat naman tayong mamatay. Lahat naman tayong mamatay. Lalo na kung sa langit, bakit ka pa matakot? At bakit ka mahihiya? Hindi dapat ikahiya to. Si Jesus, talagang nagsabi siya, ay alam mo naman, Panginoon na hindi mo nagsisinungaling. Pagka siya ay nagsalita, sigurado mangyayari. Kaya dito sa ika-4 na katanungan, sabi niya, what did you do with me? Hinahanapan po tayo ng ano ginawa mo sa akin? Ako ba'y pinabayaan mo? Minak mo ba ako? Ginukulo ko, kinutya-kutya, gaya ng ibang mga tao, mga Pharisees, diba? Kinutya-kutya siya. Ikaw ba, King of the Jews? Ay, wala. Hindi totoo yan. Dinudura pa siya, pinaano. Ganun ba tayo? Siyempre hindi naman tayo ganun. Nabuhay tayo para sa Kanya, minahal natin siya, sinunod natin ang mga gustuhan niya. Kaya, dapat tayo bigyan niya ng reward, lalo na yung crown. Ano ba yung crown na yun? Sabi nga ni Paul dito sa
saan ba yun? Sabi niya, dito sa 2 Timothy 4, I have found the good fight. Oh, natapos na siya, natapos na si Paul. I have got good fight daw. Finish the race. Parang na naman tayo nagkakarera dito. Kasi may crown yung panalo eh. Wow. Kaya sabi niya, ako, tapos na yung karera ko. Bibigyan ako ng crown. Jesus. Crown of righteousness. Kaya lang, hindi lang para sa kanya, no? Para sa lahat ko na nag-serve kay Jesus, gumagawa ng mabuti sa kanya. At siyempre, lahat ng faithful, no? At nakaligtas o matagumpay na nahintay siya o yung judgment. Pag narating po natin yan, kasi yung iba hindi pa dumadating po doon, nanghihina na. Hindi huwag tayo po paghihinaan dahil pag sinabi po ng Panginoon, siguradong mangyayari. Yun nga po, be faithful even to the point of death. Dahil kaya tayong buhayin. Patay na, binubuhay pa. Ay yung mga sakit-sakit lang, kaya niyang gawin niya, kaya niyang pagalingin niya. Kaya wala. Talagang uwasa tayong be faithful to God. Walang masamang mangyayari kung lagi tayong nasa Kanya. Kaya nga, sabi nga, what did you do with me? Wala. Pagka sa panahon ng judgment, hindi mo obra yung mga excuses, yung mga alibis, no? Ang magka-count out doon, yung kung anong ginawa natin sa Kanya. Kaya itong soul winning, napakaganda ito. Kasi, promote natin ang Kanyang gospel. Di ba, tinatanong natin, hindi ba namin i-share yung gospel sa iyo? Hindi ba kayo share ng para kay Jesus yun, para kanino ba yun? Para sa atin ba yun? Hindi naman, sa atin, rewards lang sa langit. Pero kay Jesus, pinupromote niya, yun ang gusto niya. Bigyan ng lahat ng sanlibutan, lahat ng buong mundo. Sabi nga, pagka may kalat, may gospel na to, may kalat na sa lahat ng panig ng mundo, saka siya babalik. Wala pa maganda yun. Kaya dapat bilis-bilisan natin. Pagkalat ng para dumating na siya. Langit na tayo. Kasi kung hindi, baka hindi natin maabutan kasi tagal naman. Nung pa ito sinasabi, malapit na. Hanggang ngayon, malapit na. Kailangan, bilis-bilisan natin yung gospel, maikalat natin. At nasa atin na nga yun. Nasa atin ang mga kamay yun. Mga kasipagan. Kaya, napakaganda po. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong manghihina. Kaya iba nanghihina na. Maniniwala na. Nung pa yan, sinasabi, malapit na. Sinabi ko nga dun sa iba sa lahala. Alam niyo po, malapit ng katapusan. Anong katapusan? Tama, na-attract na. Sabi ko, spiritual po tayo. Hindi tayo nag-iusap na sa sweldo o ano. Spiritual po tayo. Ibig ko sabihin, malapit na katapusan ng mundo. Ano ba yan? Natakot bigla. Dahil yan nga po, nakakatakot yun kung hindi po kayo handa. Kaya po takot, kailan nga po maging handa po tayo sa oras. Ayun, yan po naiintindihan niya. Akala ko katapusan na ng buwan, araw. Sweldo na naman. Hindi po. Kaya sa yung 4 na tayo buhay na anuhan na natin, na daanan na natin, yun nga po yung una ay sabi, yung una, do you truly know me? Kilala ba natin siyang lubusan? Dapat kilalanin po natin siya ng lubusan. At parang siya ay makilala rin tayo ng lubusan. Napakaraming kwento po nito sa Bible, di ba? Isa rin yung yung sa yung 5 virgin dun sa yung dadating yung kakasal. Uwalis yung
lima dahil wala nang wala nang langis. Kung pagbalik niya, sarado na yung pinto. O, ganun. Kaya kailangan handa tayo lagi. Lagi may langis yung ating lampara. Ha? Ano ba yung langis na yun? Ay, yung paniniwala ko, lagi tayong handa. Lagi tayong ready, no? Updated tayo lagi sa mga nangyayari. Sa mga sanglibutan. Ha? Hindi yung kung ano-ano mga iniisip natin, puro kamunduan. Iba nalilibang na talaga. Iba yung ano mo ba yung iba dito sa atin, kaya hindi na nakakabalik. Nalilibang na sila sa kamunduan. Samantalang hindi yun dapat ang nangyayari sa atin. Ang dapat nangyayari sa atin ay dahil malapit na nga, hindi yung katapusan ng araw, yung katapusan ng mundo. Dapat ang inahanda natin, yung kasagot natin sa Panginoon. Pag tinanong tayo, ha? Dapat handa tayo. Maganda ang sagot natin. Yung kapanipaniwala. Kasi ba, sabihin tayo, liar. Tapos tayo. Wala na tayong reward. Hindi na ba tayo makapasok sa langit? Paano ang inaasam-asam natin? Ha? Sino bang ayaw mapunta sa langit? Siyempre lahat gusto mapunta. Dito naman yung pangalawa, what did you do with I gave you? Yan. Yung iba po dyan, alam naman na may mga talent sila, tinatago. Hindi po maganda yun. Ayaw mo ng Panginoon ng ganun. Gaya ng mga nalalaman natin tungkol sa Bible, di ba? May mga alam tayo. Pag may pagkataon tayo na makita natin, mga kaibigan natin, dapat siran po natin sila. Pag-aralan natin. Kasi yung nalalaman natin at tatago lang natin, ano mangyayari po doon? Diba? Bakit pa tayo nag-aral? O bakit pa natin inalam? Tapos hindi man pala natin ibabahagi sa iba. Dapat po naawa tayo sa ating mga kapatiran na kawawa naman ito, pupunta lang sa impyerno ng mga ito. Napakaganda pa naman, napakasisexy. Ganito lang ginagawa. Siyempre maawa tayo doon. Ito mga lalaki, inuman ng inuman. Maawa tayo doon. Masaya nga sila rito. Paano ngayon? Pagdating ng judgment, saan sila pupunta? Doon, dagat-dagat ng apoy. Habang buhay sila, naliligo ng apoy. Mga uod para doon, hindi na mamatay. Yung pinuntahan namin yung Christian na siya, may aso kaming kasama doon. May aso yung amoy lang, tsaka yung mga tayo malay. Lalo na pala ito sa impyerno, may mga uod na. May apoy pa. Napakahirap, nakakaawa po yung lugar na ganun. Kaya, yung iba, hindi pa niisip yun. Impyerno? Wala yun. Lahat naman tayo, pupunta sa impyerno. Lahat. Hindi, ang isip nila, lahat daw pupunta sa impyerno kasi hindi nga daw kaya na abutin yung gusto ng Panginoon na perfect na walang kasalanan. Hindi nila alam na mayroong paraan pala yun. Na para na yun, ay si Jesus, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. Hindi nila alam yun. Ang akala nila, magtatrabaho tayo maganda, gagawa tayo ng mabuti. Hindi natin kaya yun. Inom-inom na lang tayo. Total, mamamatay din tayo. Ganun. Kita-kita lang tayo sa impyerno. Mga katuwiran, katuwirang yun. Hindi tamang katuwiran yun. Katuwirang yun, kalye, no? Hindi ganun. Masya. Hindi ako makatulog. Hindi ako masaya. Mag-inom tayo. Kung ano pulutan. Harap na, inom mo na. Hindi maganda po yun. Hindi gusto ng Panginoon yun. Pero saka ka, bakit meron dito, no? Bakit meron mga gano'n? May alak, may sigarilyo, may babae, no? Bakit? Kasi nga may kalaban eh. Nandiyan yung Satanas, nandiyan yung mga evil, no? Sila ang gumagawa naman doon, mga negative. Kaya bahala na kayo. Pipili ka pa sa mga negative. Siyempre doon ka na sa maliligtas ka sa langit ang tungo. Sa impyerno. Yan. Sa pangalawa, what did you do? O yun, yung mga katangian niya ito. How did you love others? Yun, ito po. Pangatlo, yung pagmamahal. Ito po yung napaka-importante nito. Na mahirap natin talagang itong mahirap sa lahat. No?
Yun mong mahalin mo, kagaya ng pagmamahal ni Jesus. Napakahirap. Pero nga, dapat sikapin natin, dahil dito sa pagmamahal, doon tayo malalaman kung tayo ay tunay na disciple like Christ. Hindi yung yung perfect attendance or perfect trabaho, yung mga kung ano-anong resume, di ba? Wala, hindi yun. Dapat yung pagmamahal, mahal natin ang isa't isa. Hindi tayo nagkakaroon ng alitan, inggitan. Puro tayo nagmamahalan lang, hindi napakaano ng ni Jesus, no? Pero kung tutusin, ito talaga ang niya eh. Ito talaga ang gusto niya, pagmamahalan. Doon daw makikita yung tunay na disciple niya. Okay? Okay. At yung panghuli, kung ano daw ginawa, what did you do with me? Ano kung napakahirap din? Ano ginawa mo sa akin? Ha? Siyempre, sasabihin mo ngayon, Lord, inano kita eh. Sinunod kita, tinanggap kita. Nagbuhay ako ayon sa kagustuhan mo. At lalong-lalo na, I surrender your life. I surrender my life to you. Ha? Sinuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Dahil siya, hari, di ba? Hari siya, King of Kings, Lord of Lords. Kailangan isuko mo yung sarili mo sa Kanya. Kung anong yung mga gusto niya, susundin mo. Dahil, ano nga siya eh? Hari nga siya. O, kung di mo isusurrender yung buhay mo sa Kanya, anong klaseng buhay yun? Siyempre, kung hindi sa Kanya, sa iba. Ay, saan pa yun? Kaya nga, dapat isuko natin ang sarili natin sa Kanya. What did you do with me? Okay? Ano po, naintindihan niyo po yung apat na tanong ni Jesus bago tayo mapunta sa langit. Salamat po.